Ang pag-ibig ay hindi pwedeng pilitin. Kung may bagay na para sa iyo, mapupunta iyon sa iyo at kailangan mong lampasan ang lahat ng pagsubok hanggang sa tuluyan itong magkatotoo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? E di pakinggan mo ang kwentong ito at makikita mo. Babala, may mga spoiler. Nagsisimula ang kwento ng palayasin ni Ginoong Lin Suyang, ang isang manggagawa, kaya kinakailangang maghanap ng kapalit. Nakikilala rin natin si Qiao Yu, isang mahiyain pero masayahin at matalinong babae. Tinatanggap ni Qiao Yu ang trabaho kapalit ng sahod na 10,000 yuanes. Pagdating niya sa bahay ni Ginoong Lin, kumakatok siya sa pinto at dahil walang sumasagot, nagpapasya siyang pumasok. Nililinis ni Qiao Yu ang mga kwarto sa bahay at may ikinagugulat siya. Nasa loob ng ari-arian si Ji Lin, pero hindi niya napapansin si Qiao Yu. Nagtago si Qiao Yu sa regadera, ngunit pumasok siya para maligo. Paglabas niya, muntik na siyang matuklasan. Naririnig siya ni Ginoong Lin at sa mismong sandaling iyon, dumarating sa bahay si Ginang Chin na galit nang makita si Qiao Yu. Pero ipinagtatanggol siya ni Ginoong Lin at nagpasyang kunin siya sa trabaho, isang mabuting bagay para kay Qiao Yu, nalubog sa utang dahil sa sakit ng kanyang ina. Dahil dito, nagbibitiw si Qiao Yu sa dati niyang trabaho, ngunit ang hindi niya inaasahan ay kinuha na pala ng kanyang ama ang kanyang sahod. Bumalik si Qiao Yu kinabukasan sa bahay ni Ginoong Lin, pero medyo nahuli siya at nakalikha iyon ng masamang unang impresyon. Nagpapahinga sandali si Ginoong Lin at naghahanap si Qiao Yu ng impormasyon tungkol sa kanya upang mas mapagsilbihan siya ng mabuti. Gabi na at oras na para matulog. Gayunman, sakit ang dinaranas ni Senyor Lin, kaya binuksan ni Qiao Yu ang bintana para presko ang silid. Pero malas, may nagkuha ng litrato mula sa balkonahe. Umupo si Qiao Yu sa tabi ni Ginoong Lin at niyakap siya nito habang natutulog. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Ginoong Lin. Ang litratong kuha noong nakaraang gabi ay naipaskil sa social media na nagselos kay Ginang Qin at humantong iyon sa paghingi niya ng tulong kay Binibining Sandy. Atid ni Ginoong Lin si Qiao Yu sa trabaho, ngunit kumakalat ang chismis tungkol sa kanilang pag-iibigan. Nakatanggap si Qiao Yu ng kahina-hinalang tawag mula kay Sandy. Pagdating doon, hinarap siya nito at iginiit nitong malaman kung anong uri ng relasyon ang mayroon siya kay Lin. Sa gitna ng pagtatalo, ibinuhos ni Sandy ang kanyang tasa ng kape at nadumihan ang damit ni Qiao Yu. Isang binata na ang pangalan ay Lin Chen na pinapanood ang buong pagtatalo ang nauwi sa pagtulong kay Qiao Yu sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang Amerikana. Samantala, nakatanggap si Ginoong Lin ng tawag mula sa isang babae na nagbabala sa kanya tungkol sa kanyang romansa kay Qiao Yu. Samantala, nakikipagkita si Qiao Yu sa kanyang mga kaibigan upang pumunta sa isang party ng gabing iyon. Sa party na iyon, nakilala ni Chen ang kaibigan ni Qiao Yu na si Orange na naroon din sa lugar. Doon ikinuwento niya rito ang tungkol sa trabaho ni Qiao Yu na ang tungkulin ay alagaan si Ginoong Lin. Kinabukasan, nasa trabaho si Lin at nililinis ni Qiao Yu ang bahay. Sa pagkakataong ito, maayos ang lahat. Pagkatapos, pumunta si Lin sa kaarawan ng kanyang fiancé. Samantala, nagpasiya si Chen na yayain si Qiao Yu upang magsama sila sandali, pero hindi bago siya dalhin sa isang salon upang baguhin ang kanyang itsura. Pagdating sa party, pumunta si Ginoong Lin upang kausapin si Chen at nakatanggap si Qiao Yu ng tawag mula sa kanyang ama na nangangailangan ng pera upang makaalis sa isang utang nito sa ilang kriminal. Gayunpaman, tumanggi si Qiao Yu na tulungan siya. Sa kasamaang palad, narinig ni Ginang Qin ang pag-uusap na iyon, kaya lumapit si Sandy at hinarap si Qiao Yu dahil mayroon itong parang relasyon kay Ginoong Lin kahit na may fiancé na siya. Sa sandaling iyon, dumating si Xiao, ang empleyado ni Mr. Lin. Pinagsabihan niya si Xiao Yu dahil sa bastos nitong pananalita, ngunit sa kabutihang palad, pinagtanggol siya ng isang empleyado. Gabi na ng kapwa, mabagabag ang loob ni Qiao Yu at Mr. Lin. Nagaway silang dalawa dahil sa nangyari at natulog silang medyo malungkot. Kinabukasan, nagkita si Chen at ang kaibigan ni Qiao Yu na si Orange sa isang book signing. Pero medyo naging komplikado ang usapan dahil hindi mahilig si Orange sa mga libro. Bukod pa rito, may itinatagong sikreto si Chen at iyon ay siya si Midnight, isang sikat na manunulat.
Sa araw ding iyon, pumunta si Ginoong Lin sa trabaho, samantalang nanatili si Qiao Yu sa bahay. Sa gitna ng lahat ng dramang ito, binisita si Chen ni Ginang Qin pero tumanggi siyang tulungan ito sa masama nitong plano na ilayo si Qiao Yu kay Ginoong Lin. Samantala, inihanda ni Qiao Yu sa bahay ang masarap na pagkain para kay Mr. Lin ayon sa payo ng mga kaibigan. Pagsapit ng gabi, niyayaya siya ni Qiao Yu na kumain, kung saan inamin niya ang kanyang nararamdaman. Pero paglabas nila ng restaurant ay nanakawan ng bag si Qiao Yu, dahilan upang himatayin siya sa gulat. Kapag pumunta si Qiao Yu sa Caracas, mamamatay siya. Kinabukasan, ikinuwento ni Chen kay Ginoong Lin ang balak ng kanyang fiancé. Makalipas ang isang araw, inasikaso ni Qiao Yu ang mga gawain sa bahay, pero nagsimulang sumakit ang mga mata ni Ginoong Lin kaya tinulungan siya ni Qiao Yu sa pamamagitan ng pagmamasahe. Maya-maya, nakatanggap si Qiao Yu ng tawag mula sa kaibigan niyang si Cheng Mu na nagsabi sa kanya na humingi ng pera ang kanyang ama. Hinarap ni Qiao Yu ang kanyang ama at nang gabing iyon ay pumunta siya sa isang party kung saan naroon din si Chen. Kaya doon nakita niya kung paano hinaharap si Qiao Yu ng isang lalaki, kaya nagpasya siyang tulungan siya. Pagkatapos, dinala ni Chen si Qiao Yu sa bahay ni Ginoong Lin. Bago siya umalis, binigyan niya si Qiao Yu ng isang malambing na halik. Sa babaeng ito, parang umuulan ng mga lalaki. Sa isa pang eksena, lumabas si Qiao Yu upang kumain kasama ang kaibigan niyang si Cheng Mu at inamin na may nararamdaman siya para sa kanyang boss. Samantala, pumunta si Ginoong Lin sa isang ophthalmologist at kinumpirmang gumagaling na ang kanyang paningin pero nagpasya siyang ilihim iyon. Pag-uwi sa bahay, ipinagluto ni Qiao Yu si Ginoong Lin ng tofu at noodles, ngunit tumanggi itong kumain. Bago nito, sumali si Qiao Yu sa isang paligsahan sa pagluluto. Napakahalaga ng event na ito para kay Qiao Yu na madaling nalampasan ng ibang mga kalahok at nagawang makarating sa huling round kasama ang kaibigan niyang si Cheng Mu. Gayunpaman, pinainitan siya ni Ginang Qin at ang nangyari ay inalis ng organizer ng event ang asukal mula sa pwesto ni Qiao Yu na isang pangunahing sangka para sa putaheng inihahanda niya, kaya kinailangan ni Qiao Yu na gumamit ng ibang uri ng asukal. Si Ginoong Lin ang hurado na tumikim sa dalawang putahe at pinili bilang panalo ang putahe ni Qiao Yu at Cheng Mu, kaya nanalo pa rin sila sa kabila ng mga hadlang. Pagdating sa bahay, nakipagkwentuhan si Qiao Yu kay Ginoong Lin at ibinigay sa kanya ang isang regalo na lumabas na isang napakagandang asul na kurbata. Nang matanggap niya ang regalong iyon, nagpasya siyang isuot iyon sa trabaho. View. Sa libreng oras niya, nakipag-usap si Ginoong Lin kay Chen. Medyo nagbiro si Chen sa kanya sa pagsasabing alam niya kung alin ang putahe ni Qiao Yu na totoo naman at iyon ang dahilan kaya pinanalo niya siya. Bukod pa rito, hinihikayat siya ni Chen na ligawan si Qiao Yu. Samantalang si Qiao Yu naman ay kasama ang kaibigan niyang si Cheng Mu na inaaming nalilito siya sa mga kilos ni Ginoong Lin. Makalipas ang ilang panahon, nagkaroon si Qiao Yu ng matinding sipon. Ipinaghanda siya ni Ginoong Lin ng isang tasa ng tsaa. Pagkatapos ay dumating si Cheng Mu na may dalang kaunting sabaw. Narinig sila ni Ginoong Lin, lumapit na may dalang tsaa at nakaramdam ng kaunting selos nang makita silang dalawa na magkasama. Dahil dito, minabuti ni Cheng Mu na umalis upang maiwasan ang gulo. Sa loob ng bahay, hinarap ni Qiao Yu si Ginoong Lin dahil tinakot nito ang kanyang kaibigan, pero aksidente siyang nadapa at bumagsak sa ibabaw niya. At dahil dito, nauwi silang dalawa sa isang romantikong halik na naging marami pang halik pagkatapos. Makalipas ang ilang araw, nagkasakit si Ginoong Lin ng trangkaso kaya na-confine siya sa isang ospital kung saan binisita siya ng mabuti niyang kaibigan na si Chen pero mabilis din itong umalis matapos siyang biruin. Pagkatapos, binisita si Ginoong Lin ng kanyang ina na nag-aalala sa kanyang kalagayan at dahil hindi nito ipinaalam sa kanyang fiancé ang tungkol sa kanyang pagkakasakit. Tama nga pala, engaged siya. Nakakakilabot. Pero mismong si Ginoong Lin ang sumagot sa kanya na hindi siya magpapakasal dahil hindi siya umiibig rito. Ayos, ganoon dapat. Nakakagulat na narinig ni Ginang Qin ang lahat ng salitang iyon dahil nasa labas siya ng kanyang kwarto. At matapos umalis ang ina, ipinagtapat ni Ginoong Lin ang kanyang pag-ibig kay Qiao Yu at sinabi niyang malapit na siyang gumaling upang magkaroon sila ng kinabukasang magkasama.
Sa kabilang banda, may maliit na date ang kaibigan niyang si Chen kay Orange sa kapehan ng kaibigan nilang si Cheng Mu. Nag-uusap sila tungkol sa mga libro pero parang hindi niya gaanong gusto ang pagbabasa. Sa isa pang eksena, nagpasya si Ginang Qin na sabotahehin si Qiao Yu kaya tinawagan niya si Director Wu upang magsagawa ito ng inspeksyon sa mga pagkain at maakusahan si Qiao Yu ng pandaraya dahil sa paggamit ng mga hindi pinahihintulutang sangkap. Samantala, sinusubukan din siyang hanapin ng ama ni Qiao Yu. Naku, mukhang marami pang problema ang parating dito. Sa ospital, nagpasya ang fiancé ni Ginong Lin na kausapin si Qiao Yu at sinabi sa kanya na matatanggal si Ginong Lin sa panel ng mga hurado. Dahil dito, nagpasya silang dalawa na mag-usap sa kapehan kung saan naging napakatindi ng tensyon. Nagbabala si Ginang Qin na magpapakasal siya kay Ginong Lin at wala nang anumang makapipigil pa rito. Bukod pa rito, ininsulto niya siya sa pagsasabing kasama lamang siya ni Ginong Lin dahil sa pera at sinasabing nandaya rin siya sa paligsahan sa pagluluto. Pagkatapos ng lahat ng ito, tinawagan ni Qiao Yu si Ginong Lin upang ipaalam sa kanya na hindi na siya babalik sa ospital. Pero sa sandaling iyon ay dumating si Chen na nakitang lumabas si Ginang Qin mula sa ospital. Nang malaman ni Ginong Lin ang sinabi ni Ginang Qin kay Qiao Yu, tinawagan niya ang kanyang fiancé upang sabihing lumayo ito sa kanya. Maya pa, umuwi si Ginong Lin. Doon, ipinaalam sa kanya na nandaya si Qiao Yu sa paligsahan dahil gumamit siya ng mga sangkap na hindi pinahihintulutan. Samantala, nasa plaza si Qiao Yu at iniisip kung paano sasabihin ang totoo kay Ginong Lin nang dumating ang kanyang ama na humihingi sa kanya ng kaunting pera. At sa huli ay napagbigyan niya ito pero naging agresibo ang kanyang ama nang makitang napakaliit lamang ng perang ibinigay niya. Sa kabutihang palad para sa kanya, si Ginong Lin na pinapanood siya mula sa kanyang kotse ay nagpasyang bumaba at ipagtanggol siya. Pagkatapos nito, binigyan niya ng mas maraming pera ang kanyang ama upang umalis na ito. Pagdating sa bahay, nagkaroon sila ng maliit na pagtatalo tungkol sa pera at sa ginawa ni Qiao Yu sa paligsahan, kaya umalis siya sa bahay na galit na galit. At sa pag-alis doon, nakatagpo niya ang kanyang kaibigang si Cheng Mu. At silang dalawa ay nagkwentuhan sandali tungkol sa kanilang kabataan at sa mga masasayang sandali na ginugol nila ng magkasama. Samantala, si Mr. Lin ay tumawag sa telepono, sinusubukang ayusin ang buong sitwasyon. Pagkatapos, bumalik si Qiao Yu sa bahay at hinalikan siya ni Mr. Lin, bagaman hindi niya ito tunay na gusto. Dinala siya ni Mr. Lin sa kanyang silid upang humingi ng paumanhin sa nangyari at pinatawad siya ni Qiao Yu sa pamamagitan ng isa pang halik. Sinabi ni Mr. Lin kay Qiao Yu na hindi niya dapat alalahanin ang kanyang ama o ang paligsahan at binigyan niya ito ng kwintas na galing sa kanyang ina. Sa trabaho, nalaman ni Mr. Lin ang pagbagsak ng mga share ng kumpanya habang si Cheng Mu naman ay malungkot dahil hindi sinusuklian ni Qiao Yu ang kanyang pagmamahal at napakabuting kaibigan. Amaya, dinala ni Sir Turlin si Qiao Yu sa trabaho para tumulong siya. Nagkaroon sila ng romantikong sandali pero nakita sila ng isang empleyada at ibinalita sa iba. Iminungkahi ni Qiao Yu na magluto sila at pumayag siya. Pagdating sa bahay, nakatanggap si Qiao Yu ng tawag kung saan nalaman niyang mag-aaral si Cheng Mu sa ibang bansa. Gayunpaman, bago siya umalis, ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig. Sa kabilang banda, umalis si Orange sa kanyang bahay. Pero sa daan ay kinidnap siya ng ilang hindi kilalang tao. Bumalik si Qiao Yu sa bahay ni Mr. Lin kung saan nakita niya ito. Doon niya napagtanto na sugatan siya pero pinalakas niya ang kanyang loob at sinabi sa kanya na bumubuti na ang kanyang paningin. Sa kabilang banda, lumabas si Chen upang hanapin si Orange na kinidnap ng dating kasintahan ni Cheng Mu. Pero, sa kabutihang palad, nagawa niya itong iligtas at dalhin sa bahay. Nagpaalam sina Qiao Yu at Cheng Mu at umalis siya kasama si Mr. Lin pero hindi niya napansin na may isang lalaking nagtatago sa likod ng mga puno na nagmamatsyag sa kanila. At sa opisina, nalaman ni Mr. Lin na si Qiao Yu ay inakusahan ng pandaraya. Kaya ipinadala niya ang kanyang mga manggagawa upang alamin kung ano ang nangyayari. Pero agad siyang nakatanggap ng tawag kung saan ipinagbigay alam sa kanya na si Qiao Yu ay nasa ospital dahil sa himatay. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng impormasyon na may ilang tao na nagbabalak na saktan silang dalawa. Sa kabilang banda, nagising si Orange at nakita si Chen.
Doon, ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig. Samantala, ang Mrs. Kin ay nasa balkonahe ng isang gusali, nagpaplano ng isang bagong paraan upang paghiwalayin si Qiao Yu at ang kanyang kasintahan. Makalipas ang ilang panahon, pumunta si Qiao Yu sa ophthalmologist. Doon, sa kasamaang palad, nakita niya si Mrs. Kin na nagsabi sa kanya na matutulungan niya siya sa sitwasyon ng kanyang ina kapalit ng paglayo niya sa kanyang magiging asawa. Sa susunod na eksena, nakita natin si Mr. Lin na nasa ospital at naghahanda para sa kanyang operasyon sa susunod na araw. Sa kabilang banda, biglaan na lang umalis si Qiao Yu sa bahay ni Mr. Lin dahil ang kanyang ama ay ipinadala sa ibang bansa at si Qiao Yu, sa kabila ng sama ng loob na nararamdaman niya para sa kanya, ay nagpasyang hanapin siya. Bagaman dahil doon ay hindi na niya makikita si Mr. Lin sa loob ng ilang panahon. Pagbalik kay Mr. Lin, ang operasyon ay naging matagumpay. Pero ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay ang presensya ni Qiao Yu, na dahil hindi niya makita, ay nagpasyang hanapin siya. Pumunta si Mrs. Kin upang bisitahin ang kanyang kasintahan, pero doon ay nakipaghiwalay siya sa kanya ng tuluyan. Aba, sa kabilang banda, nakatanggap si Orange ng mensahe mula kay Qiao Yu na nagsasabing magiging maayos ang lahat at bilang sagot ay sinabi ni Orange sa kanya na sa susunod na linggo ay ikakasal na siya at gusto niya na si Qiao Yu ang maging kanyang bridesmaid. Pagkatapos ng lahat ng ito, lumipas na ang 5 taon. Patuloy na hinihintay ni Mr. Lin ang pagbabalik ni Qiao Yu at natuwa siya nang makita itong naglalakad ng magkahawak ang kamay kasama ang isang bata na lumabas na anak nilang dalawa. Nagpasya sina Orange at ang kanyang kasintahang si Chen na umalis kasama ang bata upang mapag-isa sina Qiao Yu at Mr. Lin. Sila ay lumabas upang maglakad at makalipas ang ilang sandali ay muli niyang ipinahayag ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aalok ng kasal sa wakas. At ganoon nagtatapos ang dramang ito, mangyaring mag-subscribe at i-activate ang mga notification. Salamat sa panonood sa amin at hanggang sa muli.